Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Job. Ang sagot ni Job sa Panginoon, alam kong magagawa mo ang lahat ng bagay. Anumang balakin mo'y walang makahahadlang. Sinong nagsasalita ng walang nalalaman? Kaya ako ay humatol ng walang katuturan. Na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Nakilala kita sa balita lamang, ngunit ngayoy akin nang namasdan. Kaya ako'y nagsisisi ng buong taimtim, at ang sarili ko'y aking itinatakwil. Ang mga huling araw ni Job ay higit na pinagpala ng Panginoon. Binigyan niya ito ng 14,000 tupa, 6,000 kamelyo, 2,000 baka at 1,000 inahing asno. Nagkaanak pa si Job ng 7 lalaki at 3 babae na ang mga pangalay Hemima, Kesya, Keren Hapok. Sa buong lupain ay wala silang katulad sa ganda. Pinamanahan din niya sila tulad ng mga anak na lalaki. Si Job ay nabuhay pa ng 140 taon. Nakabuhayan pa niya ang kaniyang mga apo sa ika-4 na salinlahi bago siya namatay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinanong ni Yahweh si Job kung alam niya ang mga pangyayari sa sangnilikha at kung kilala niya ang mga malalaking hayop tulad ng hippopotamus, ng buhaya, o makokontrol niya ang mga ito. Noong marinig ni Job ang mga tanong ng Diyos, napatahimik siya. Inamin niya na makitid ang kanyang alam sa mga bagay. Sinabi niya, ako ay humatol ng walang katuturan, na hindi ko alam ang lahat ng mga bagay. Noon, kinilala niya ang Diyos sa sabi-sabi lang ng ibang tao tungkol sa Kanya. Ngayon, nararanasan niya na mismo ang Diyos. Nagsalita na ang Diyos sa Kanya. Nagsisi na siya sa Kanyang pagkukunwari at sa paghamon sa Diyos na hindi naman alam ng Diyos ang Kanyang ginagawa sa Kanya. Para bang hindi alam ng Diyos. Ang Diyos naman ay mahabagin. Pinatawad niya si Job at pinagpala pa siya. Naranasan ni Job ang ibayong pagpapala ng Diyos. Dumami ng doble ang kanyang kahayupan. Ang mga tupa, mga kamelyo, mga baka at mga asto. Nagkaroon siya ng 7 anak na lalaki at 3 anak na mga babae na magaganda. Dahil sa laki ng kanyang kayamanan, pati ang mga anak niyang mga babae nakatanggap din ng mamanahin. Nagkaroon pa siya ng mga apo at apo sa tuhod at nabuhay siya ng 140 taon. Ang mga tradisyonal na pagpapala ng Diyos ay natanggap niya. Kayamanan, mga anak, at mahabang buhay. Sa sagot ng Diyos kay Job, naranasan mismo ni Job ang Diyos. Hindi lang niya kinilala ang Diyos dahil sa sabi-sabi ng mga tao at mga itinuturo sa Kanya. Ang presensya ng Diyos ay naranasan niya mismo.
ito ang nagdala ng pagsisisi sa Kanya. Mahalaga na makilala natin ang Diyos kaya ang misyon ng simbahan ay ipahayag ang Diyos at si Kristo sa Kanyang mga anak. Pero hindi sapat na may kaalaman lang tayo sa Diyos. Sana ang kaalaman na ito ay hindi lang pumasok sa ating tenga at isip. Kailangan din na bumaba ito sa ating puso. Mangyayari ito kung tayo ay magkaroon ng personal experience of God. Hindi lang sapat na makilala o may marami tayong kaalaman sa isang tao upang siya ay ating mahalin. Kailangan natin ng personal na relationship sa Kanya. Ganon din sa Diyos. Sana mayroon tayong personal na pagkakilala sa Kanya na naranasan natin siya personally. Kung ganito ang mangyari, hindi tayo titikil na maglingkod sa Kanya at patuloy na ipapahayag siya. Pinakita sa atin sa aklat ni Job ng isang paraan ng pagkakaroon tayo ng personal relationship ay ang pagpapahalaga at pagkilala ng ginawa ng Diyos na nararanasan natin sa kalikasan. Ang ating personal contact at pag-alaga sa kalikasan ay nagbibigay sa atin ng personal na contact sa Diyos na manlilikha. O Diyos na manilikha, pinapadamo mo ang iyong sarili sa amin sa marami, magaganda, dakila at kamangamangha na mga ginawa mo sa kalikasan. Salamat dito, O Panginoon, sa paglapit ko sa mga ginawa mo. Lumalapit po ako sa iyo, O Diyos ko. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.